Hi future engineers, palagi ba kayong stressed, pagod at tinatamad? Pero gusto niyong pumasa at mag-top sa college and board exam? Subscribe and watch all my videos and I promise na magiging the best kayo sa engineering in short period of time. Hi engineers, pag natapos niyo ang video na ito, I'll promise na masasagutan niyo lahat ng board exam question or college exam question related sa continuity equation under chapter 1, lesson 7. Okay? So, continuity equation, basically, we have two equation. Ano yun? Ito and ito. Okay? So, aaralin natin paano na-derive to and ito and kailan pwedeng gamitin ito or ito. Okay? So, punta tayo sa definition. Sa continuity equation, sinasabi that mass flow in is equivalent sa mass flow out. Okay? So, basically, we deal with flow. Okay? Flow. From previous lesson, di ba, meron tayo two types of flow. We have mass flow rate and volume flow rate. Okay? So, mass flow rate, ito yung symbol niya. Pag volume flow rate, ito naman yung symbol. Okay? Then, ang formula ng mass flow rate is rho AB, while sa volume flow rate is A and B lang. Okay? Now, paano naging ganito and ganito? Di ba sabi natin, mass flow in, mass flow out. So, may in and out. Okay? So, yung 1 in, yung 2 out. Same dito, yung 1 in, yung 2 out. Okay? Alam natin din, mass flow rate, ang formula niya ito. Di ba? So, kung may sub 1 siya dyan, ilalagay mo dito. For 2, ito. For volume flow rate 1 in, B2 out. So, ito siya ngayon. Okay? Yun yung explanation kung paano na-derive to. Now, tingnan natin yung formula. Okay? Anong pinagkaiba nila? Diba? Ito may density, ito wala. Diba? Kasi may AB, may AB. Okay? Diyan tayo papasok kung kailan sila pwedeng gamitin. Okay? So, ito, pwede siyang gamitin pag compressible fluid. Bakit? Ibig sabihin ng compressible fluid, nagbabago yung density mo. Okay? So, in other terms, density is not constant. Okay? Not constant, ibig sabihin nagbabago. And therefore, pag nakita niyo yung word na compressible sa problem, automatic, ito yung gagamitin nyo. Okay? Dito, gagamitin to pag nabanggit yung word na incompressible. Bakit? Pag incompressible, ibig sabihin, hindi siya nako-compress and therefore hindi magbabago yung density. So we can say that density is constant kasi nga hindi nagbabago. Example, okay? So check natin, di ba ito yung isa, ito. Paano siya lalabas na incompressible, okay? Ngayon, pag sinabi na density is constant, okay? Ibig sabihin, density 1 is equivalent to density 2 kasi nga constant, di ba? So pag equal pala itong dalawa, pwede na nating makancel to. So, ang lalabas, ito. So, ito, na-derive na natin yung volume flow rate. Okay? So, punta tayo sa application. So, ilan ang application natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, we have 6 applications. So, ang application lang ng continuity equation, basically, yung fluid mo is continuous siyang dumadaloy sa object. So, pwede siyang nozzle, pwede siyang diffuser, pwede siyang pipes, pwede siyang ducts. Okay? Sa ducts, we have converging duct, diverging duct, and converging, diverging duct. So, may tatlo tayo sa duct. Okay? So, ito yung area niya, area 1, area 2, yan, and ito, okay? So, tandaan nyo, pagka nabanggit itong mga to sa problem, ang gagamitin nyo si continuity equation. So, another fundamental, okay? Ito magagamit natin to for checking answers, okay? Relationship of area and velocity. So, kuha tayo ng diagram, ito. So, dito, meron tayong pipe, okay? May fluid daw tayo na nagpo-flow. So, pag yung fluid nag-flow, ibig sabihin may velocity. While ito naman is yung area nila. So, sabihin natin area 2, area 1, okay? Ano yung relationship? Di ba? Pag bumaba yung area, tataas si velocity. Pag tumaas si area, bababa si velocity. Bakit? Kasi for example, meron tayong water hose, di ba, sa garden. Pagka inipit mo yung butas ng hose, di ba, bumibilis yung daloy. So, yun lang yung idea dito, okay? So, why important? Okay? So, important to check for correct answer, okay? So, example, ito. So, ang area mo is lumiit. Therefore, dapat yung velocity to mo is mas mataas sa velocity number 1, okay? So, ganun yung tatandaan nyo ha. Dapat, yung lalabas mong B2 dito is mas mataas dito. Okay? O, ito yung diagram. Ito yung section 1, section 2. Okay? Mataas yung area dito, lumiit. Therefore, mas mabilis yung velocity dito sa section 2. Same with dito. Ngayon naman, lumaki. Ibig sabihin, babagal. So, mas mabilis tong B1 mo kaysa dito sa B2. So, engineers, magpo-provide ako ng tatlong mahirap na question and tricky itong mga to. Okay? So, first problem. So, sinasabi dito that a fluid moves in a steady flow manner between two sections in a flow line. At section 1, okay, area 1 is 10 square feet, velocity is 100 feet per minute, specific volume is 4 cubic feet per pound mass. At section 2, ang area natin is 2 square feet, density mo is 0.20 pound of mass per cubic feet. Ang hinahanap is mass flow rate in pound of mass per hour and velocity 2 in feet per seconds. Okay? So English ng mga to. Now, nasabi na flow line. Pag flow line, so pwede natin siyang i-drawing na ganito. Ting area 1 or section 1, section 2. Tapos, nasabi na incompressible. Okay? Pag incompressible, di ba sabi natin that density is not constant. So, pag not constant, gagamitin natin itong formula na to and magiging ganito siya. Okay? So, check natin. Ang hinahanap is mass flow rate. Ito. Okay? Di ba sabi natin ito yung gagamitin. So,
Tingnan natin, may density 1 ba? Wala. So, X. May area 1 ba? So, meron. So, check natin. Velocity 1, meron din. So, check. Density 2, meron din. So, check natin. Area 2, meron. So, check. Velocity 2, wala. Kasi ito yung unknown. Okay? Ito unknown. Itong dalawa unknown to, di ba? Pwedeng ito or ito yung hanapin. Basta mass flow rate. Kasi nga equal lang naman. Okay? So, check natin. Pag ginamit natin si M1 or si mass flow 1, dalawa yung wala. So, hindi pwede kasi isang equation lang siya. Okay? Pag sa mass flow 2, hindi rin pwede kasi dalawa yung unknown. O, paano yan? Anong pipiliin mo dyan? Okay? So, alam natin na may specific volume. Okay? Sa specific volume, makukuha natin si density. Okay? So, ang hahanapin natin is si mass flow number 1. So, sulat natin. So, walang density, di ba? Pero alam natin na ito yung formula ng density. So, gagamitin natin si specific volume. So, ito na siya. Okay? Itong AB na retain, density po naging specific volume. Okay? So, lagay natin. So, meron tayong area na 10 square feet. Okay? Ito. Tapos, velocity na 100 feet per minute and specific volume na 4 cubic feet per pound of mass. Now, pagdating dyan, di ba? So, feet, feet, feet. Tapos may pound mass. So, lahat to naka FPS or English system. Now, ang tinatanong sa mass flow 1 is pound of mass per hour. Naka-minute to. So, magkakaroon tayo ng conversion. Okay? So, check natin kung tama yan. Calculate natin. So, tayong 10 times 100 times 60 over 4. So, we have 15,000 pound of mass per hour. So, tama na yan. Then, store natin sa A. So, shift, store A equal. So, check natin, store A. So, pumasok. Tama. Now, ang nawawala is velocity number 2. So, ito siya, unknown. So, meron na tayong mass flow 1. So, ito, equal din dito kasi nga, continuity equation. Di ba sabi natin, mass flow 1 equals to mass flow 2. So, ito na yon. Pares sila. Okay. Now, yung B2, okay, section 2 to. So, itong gagamitin natin, section 2. So, lagay natin siya. Since isa lang yung nawawala, okay, so pwede na natin gamitin yung equation. So, isolate natin ganito. So, nilagay natin siya. So, ito. Density mo ito. Area mo is ito. Okay? Now, ang hinahanap, feet per seconds. Okay? Naka-R siya. Tapos lahat naman is naka-FPS or English. So, ito na lang yung i-convert natin. So, ito siya. Okay? So, check natin to. So, ito, nakastore tayo sa A, di ba? A. So, lagyan natin A. Times 1 over 3,600. Okay? In 1 hour kasi may 3,600 seconds. Then, 0.20 times 2. So, ang sagot is 10.42. So, nakuha na natin. For problem number 2, sabi ang incompressible fluid flows through a duct with the following data. At section 1, we have density 1, 1,000 kg per cubic meter. Area 1 is 20 square meter. Velocity 1 is 480 meters per second. Okay? Section 2, we have density of 680 kg of mass per cubic meter. Area 2 is 15 square feet. Ang hinahanap natin is velocity number 2 in feet per second. So, section 2 to. Makikita natin, incompressible, sabi niya. Incompressible. So, pag incompressible pala, ibig sabihin, sabi natin kanina, density is constant. Therefore, ang gagamitin natin is ito. Diba? So, sabi niya, flows through a duct. So, ito yun. So, itong mas malaki, A sub 1, itong maliit, A sub 2. Okay, so, A1, B1, given ba to? So, check natin, A1, B1. So, meron, A2, B2. So, A2 lang. Kasi si density mo is, or si velocity mo is unknown. So, question mark siya, okay? Then, isa lang nawawala, pwede nang magamit. So, ito siya ngayon. Okay? So, lagay natin. Then, ano mapapansin nyo? Ito, metric, di ba? Ito, English. Mas madami to. So, ang i-convert lang natin yung kokonti. So, ito. Okay? So, check natin. So, we have 20 times 480 over 15 times 1 over 3.28 cube. So, squared. Squared pala to. Squared kasi area. So, ito siya. Store natin ngayon sa A or erecta na natin. Pwede. Kasi ang hinahanap, feet per second. So, naka-meter tayo. So, convert. So, times 3.28. So, we have ito. Paano natin masasabing tama to? Okay? So, analyze natin. Diba sabi natin kanina, pag bumaba sa area, tataas si velocity. Or, pag tumaas sa area, bababa si velocity. So, check natin yung areas. So, ito, naka-square feet, naka-square meter. So, magko-convert. Ito rin, naka-meters per second. Tapos, yung sagot natin is feet per second. So, ko-convert natin to. And, ito. Okay. So, upon conversion, yung area mo lang pala is 1.39. Okay. So, napakaliit. Mataas yung difference nila sa 20. Okay. Pag yung velocity mo naman is 1,574. So, mataas din yung difference. Okay. So, alam natin that area 1 is greater than area 2. Ito yung area 2 mo, di ba? Ito yung area 1. So, mas mataas area 1. So, dapat,
Kung lumit yung area mo sa 2, mas bibilis siya, okay? So tingnan natin. Ito yung B2, ito yung B1. So tama. Mas mataas si B2 and mataas din yung difference. So masasabi natin na ito ay correct. So last problem, so tricky question to, okay? A fluid with variable density flows through a pipe with the following data. So area 1, 30 square meter, velocity 1, 393.6 feet per second. Area 2, 20 square meter, velocity 2, 180 meters per second. So hindi pare-parehas lahat yung unit. So naiba to naka-English, while yung other is naka-metric. So find the density 2 in pound of mass per cubic feet, so English, if the fluid is water, okay? So ano yung mga nakita nating information dyan? So sabi water. Then sabi variable density, okay? So pag variable density, ibig sabihin niyan compressible kasi sabi niya variable density nagbabago. So compressible ibig sabihin not constant kasi nga nagbabago. Ngayon, ang gagamitin nating formula is ito. So check natin yung mga given, okay? So density 1, wala tayong density 1, so question mark. A1, B1, so meron. Now, A2, B2, meron din, okay? Eh, ang hinahanap is density 2. So pwede ba natin gamitin tong equation na to? Hindi pa, bakit? Kasi nga isang equation lang siya pero dalawa yung nawawala. So tandaan nyo ha, kung pwedeng gamitin sa equation, ibig sabihin, dapat number of unknown is equivalent to number of equation. So isang equation lang, dalawa yung nawawala, hindi pwede. Pero ang sabi, water. So density 1 mo is 1,000 kg of mass per cubic meter. So now, meron na pala tayong density 1. So ito na lang yung nawawala. So isolate lang natin. Ito siya ngayon. So input natin yan, okay? So density, area, velocity 1. Okay, ito yun. Area 2, ito. Velocity 2, ito. Okay? So ano napansin nyo? Diba lahat naka-metric or SI, tapos may naiiba. So i-convert natin yan ngayon. Okay? So check natin. So 1,000 times 30 times 393.6 times 1 over 3.28 over 20 times 180. Okay, so meron tayong lalabas na 1,000. Ito. Okay? Yung hinahanap, pound of mass per cubic feet. So i-convert natin. Okay? So paano yan? Per kilogram of mass, alam natin, we have 2.205 pound of mass. Okay? Pagka cubic meter, ito 1 meter is equivalent to 3.28 feet. So naka-cube. Okay? Tandaan nyo, parang ganito. Pag ito cube, dapat ito magiging cube. So i-erase mo siya ng 3. Okay? So example lang to. Ito yung problem talaga. So magka-cancel tayo ngayon dito. Yan. Tapos ito, di ba cube? So magiging cube din yun eh. So cancel. Cancel mo yan.